Ayan, nag-live tayo mga kabayan dahil sa ating napuna, mga kabayan. Hindi sana tayo magla-live. Hindi natin ipapahayag itong ating napansin. Pero karapat dapat na ipadama natin sa mga nanunungkulan, sa mga opisyal man yan ng bayan, opisyal man yan ng barangay. Kailangan natin iparamdam sa kanila mga kabayan, ipaalam natin sa kanila kung ano yung kanilang kamalian. Kapagkat dito mga kabayan, may napansin tayo at marami tayong natanggap na sumbong mga kabayan ko mula sa ating mga kababayan dito sa barangay Pintong Bukawi, mga kabayan ko, na kung saan di umano may mga namigay kanina ng relief dito, namigay ng ayuda. Nagsabi pa sila sa mga tao na magpuntahan. Subalit, di umano, mga kabayan ko. Pinili lang yung mga dapat mabigyan. Ano ba yan mga kabayan ko, mga kamagsasaka? Pare-parehas naman tayong lahat na dumanas ng habagat. Pare-parehas tayo na dumanas ng bagyong Dante. Pare-parehas na dinaanan ng bagyong Emong. Namigay ng ayuda o ng relief. Nagtawag pa kayo ng mga tao, pinapunta ninyo sa tanggapan ng barangay at di umano ay may namimigay mga kabayan ko. Subalit pagdating ng mga tao doon, dyan sa inyong tanggapan, pipiliin ninyo kung sino lamang yung malapit sa kusina, sinong malapit sa mga kinaukulan, siya lamang ang mabibigyan. Parang mali yata yan mga kabayan ko. Dapat siguro kung mamimigay kayo, kung karapat dapat nabigyan lahat, bigyan lahat kung magkakasya din lang. Pagkasyahin yung mga dapat na maibigay sa ating mga kababayan. Marami tayong sumbong na natanggap kanina mga kababayan ko. Tayo ay sa walang kibulang sa kanilang mga sumbong mga kabayan ko. Hindi dapat na tayo mag-live ngayon. Pero hindi natin ma-attempt yung kanilang mga sumbong sa atin. Na hanggang ngayong hapon, may mga nagpuntahan pa. Ang katwiran daw, bukas na lang. Sigurado kaya bukas, wala daw yung punong barangay. Tabi-tabi po, Kapitana Penny, Josepina Policarpio, ang aming punong barangay dito. Dapat bang ganyan yung nangyayari dito sa ating lugar? Wala tayong kikilingan dito. Wala tayong sisinuin. Ipahayag nyo kung ano yung inyong saloobin. Bakit ganun ang nangyari sa pamimigay ng ayuda? Mag-comment lang kayo dito. Tatanggapin natin. Papaliwanag natin. Nakakapaghinakit sa mga tao yung nangyayari sa ating barangay. Nakakapaghinakit sa ating mga kababayan yung ganyang sitwasyon. Bakit? Nung panahon ng kayo ang nangangailangan, tinulungan kayo ng ating mga kababayan. Pagdating sa maliit na bagay, yung konting ayuda man lang, konting matatanggap nila, ipagkakait pa. Nakakapaghinakit sa ating mga kababayan yan.
Ayan. Bakit ganyan ang nangyayari, mga kabayan ko? Tayo ay nananawagan sa kinauukulan. Maging sangguniang bayan man yan. Hindi natin alam kung sino yung namigay dyan kanina. Na sangguniang bayan. Ngayong hapon lamang ating nalaman sa isang sumbong na may mga nakita pa sila. Pero anong sabi ng mga tao dyan sa barangay? Para lamang daw yan sa mga opisyalis. Sana hindi nyo dinidisplay dyan para hindi nakikita ng ating mga kababayan. Itago nyo. Sabihin nyo, tapos na, wala na. Hindi nakakapaghinanakit sa ating mga kababayan yung ganyan. Pero pagka may nakikita pa sila, pagkatapos sasabihin nyo para sa mga opisyalis na yung naiwan, kailangan ba maging opisyalis ka muna para magkaroon ka ng ayuda o kaunting benepisyo man lang? Anong klase naman yan, mga kababayan ko? Yung malapit sa kaldero, yung malapit sa kusina, yung malapit na mga sa punong barangay, yun yung makikinabang. At yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo, nasalanta ng habagat, na inaasahan nila makakatanggap man lang ng konting benepisyo, hindi pinagkakait pa. Anong klase? Samantalang nung kayo, ang mga nangangailangan, panahon ng eleksyon, isang lapit nyo lang sa ating mga kababayan, ay agad na tumutugon itong ating mga kababayan. Pero sa konting benepisyo na inyong dapat ipamigay sa taong bayan, ay pinagkakait nyo pa. So, yan lang siguro muna, mga kababayan. Nagpahayag lang tayo ng ating damdamin. Nagpahayag lang tayo ng ating mga naisumbong sa atin, mga kababayan ko. So, ito muna. Joel Aguila Vlog and Joel Pacheco.